Maraming salamat po, choir. At napakagandang awitin na tayo po ay maglilingkod sa ating Panginoon hanggang sa tayo ay Kanyang kunin sa mundo pong ito. Napakasarap awitin sa ating Panginoon. At dahil po dyan mga kapatid, tayo po ngayon ay nakikito na naman sa isa na naman pong kabanata ng ating pagsamba. At alam po natin, ang pagsamba po natin ito ay hindi po natin pinanghiinayangan na tayo po ay narito dahil tayo po ay sasamba sa isang buhay na Diyos. At tayo ay nagtungo dito, hindi po tayo pinilit, kundi tayo kusang loob na sasamba sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kusang loob po nating ibigay ang ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. At sasamba na rin lang tayo mga kapatid, wag na nating sayangin. Ibigay na po natin ang ating best sa bawat yugto ng ating pagsamba. Sa ating pong pagtayo, sa ating pagbasa ng salita ng Panginoon, sa ating pong pakikinig, at maging sa ating mga pag-aawitan. I hope and I pray mga kapatid, marinig po ng buhay na Diyos ang buhay na pagsamba ng Kanyang mga anak. Sa mga kapatid po natin online, kung umawit din po kayo, huwag nyo lang po kaming panoorin dahil kasama po kayo sa sasamba sa ating Panginoon, kaya tayo po ay dapat sama-sama at nagkakaisa. Muli po, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon, sabi ni Pastor Rodel. Ayan. Good afternoon po sa ating lahat at inaanyayahan ko na po kayong lahat na tumayo at ating pong bigkasin ang Roma 12:1 at ang pahayag ng puso sa ating pagsamba. Panawagan sa pagsamba, sabay-sabay po nating bigkasin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ngayon naman po ang pahayag ng ating puso sa pagsamba. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos na may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. For our scripture reading, we will be reading from the book of Ecclesiastes, chapter 7, verses 1 to 14. Sundan na lamang po ng inyong mga paningin. A good name is better than the precious ointment in the day of death than the day of one's birth. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for that is the end of all men, and the living will lay it to his heart.
Sorrow is better than laughter, for by the sadness of the countenance, the heart is made better. The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of the fools is in the house of mirth. It is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the song of fools. For as the crackling of thorns under a pot, so is the laughter of the fool. This also is vanity. Surely oppression maketh a wise man mad, and the gift destroyeth the heart. Better is the end of a thing than the beginning thereof, and the patient in spirit is better than the proud in spirit. Be not hasty in thy spirit to be angry, for anger resteth in the bosom of fools. Say not thou, what is the cause of the former days were better than this? For thou dost not inquire wisely concerning this. Wisdom is good with an inheritance, and by it there is profit to them that see the sun. For the wisdom is a defense, and money is a defense, but the excellence of knowledge is that wisdom giveth life to them that have it. Consider the work of God, for who can make that straight, which he hath made crooked? In the days of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider. God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng Kanya pong salita. Let us all pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, once again for the Word of God, Panginoon, na patuloy niyong ibinabahagi, O God, sa bawat isa sa amin, Lord. We thank you, Lord, for allowing us to honor and glorify your name, O God, aming Ama. Salamat po sa natapos po naming gawain sa umaga, Panginoon. At sa ngayon, sa hapon, O God, makakapagpatuloy po kaming maglingkod, O God. Naway patuloy, O Diyos, na masumpungan niyo po na maayos ang amin po mga puso. At dalangin po namin, Panginoon, sa inyo po mga salita, O God, kami po ay matuto, kami po, Panginoon, ay maaralan, O God, aming Ama. Nang sa gayon, magabayan po kami sa mga pagpipiling gagawin namin, O God, sa aming pong buhay. We also want to thank you, Lord, for the life of our Bishop, O God, aming Ama. Dalangin lamang na patuloy niyo po siyang ingatan at patuloy na bigyan ng wisdom, O God, sa mga gawain na inyo pong ipinagkatiwala sa Kanya, O God, aming Ama. We thank you, Father, for the life of our resident pastor, O God, PNG. We pray that you continue, Lord, to give him wisdom as well. And we pray, Father, that you continue, Lord, to bless him, O God, aming Ama. And as your word be delivered today, O God, kayo po, Panginoon, ang magbigay ng karunungan sa mensahero ng inyong pong salita, O God, aming Ama. At nawa sa amin pong kalagitnaan, manahan ka, Panginoon. Samahan mo niyo po kami sa amin pong paglilingkod at gabayan niyo po nawa ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Salamat, Preacher Roy. In this time, please remain standing. Tayo pong lahat ay dadako sa ating pong pag-aawitan sa Panginoon Diyos. And I do believe the reason why we can sing to the Lord is because we love Him. Ayaw niyo po na as we sing, oh, how I love Jesus. Let's sing the song joyfully. At bigay po natin yung ating bumpes sa Panginoon Diyos. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Come on. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus.
can bear. On the chorus now. Oh, I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Amen. Para po sa ating next song, awitin po natin, My Savior's Love. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how He could love me, a sinner condemned and clean. Come on, everyone! How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my... Ladies, come on, second salsa, ladies. Amen. Amen, come on. All together on the chorus now. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love. Oh, gentlemen, when with the ransom in glory, His face I at last shall see. 'Twill be my joy through the ages to sing of His love for me. All together now. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. And the people of God says, Amen. Please be seated po. Wow, napakasarap na awitan ng mga buhay na mananampalataya ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang saya-saya nyo pong tignan na tayo'y umaawit talaga ng papuri sa Panginoon, na hindi yung umaawit sa hangin lamang, kundi talaga nga namang pagbibigay ng papuri sa Panginoon. Meron po ba tayo ngayong bisita? Meron po bang nakapag-invite po sa atin ngayong hapon? Okay, kung wala po tayong bisita, ang lahat tayo ay luma at kupas na, ngunit may bakas pa ng ligaya ng buhay. Amen. Diyo po tayong lahat. Magkamayan po tayo. Ito po natin, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. English version ng what a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him friends today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. And this time po, darako po tayo sa ating handog at kaloob. Before we pray, hayaan niyo pong basahin ko po ang nakasaad sa 2 Corinthians chapter 9 verses 7 to 8. 2 Corinthians chapter 9 verses 7 to 8. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound
to every good work. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon. Salamat po sa biyaya, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapala na amin na-enjoy sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa pag-sustain ng aming pangangailangan, Panginoon. At salamat po sa pagkakataon na nandito po kami upang magbalik at magbigay po ng kaloob sa inyong harapan, Panginoon. Pakalinisin niyo po ang aming puso, Panginoon, na maging katanggap-tanggap, Panginoon, ang aming handog, Panginoon. At nawa, Panginoon, gamitin niyo po para sa ikalalago ng inyong gawain, ikalalawak, Panginoon, ng inyong salita. Muli, salamat sa pagkakataong ito. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong makaupo. Awitin po natin anything that costs me nothing. Amen. Ngayon po, pagkakataon mga kapatid, upang tayo po ay magpatotoo, magpasalamat sa kadakilaan at kabutihan po ng ating Panginoon. Wala pong nakalagay po ditong nakapila sa akin. Kaya pagkakataon po ng bawat isa, pwede na pong magunahan, magtaas lang po ng kamay at maaari po natin pong tawagin kung sino po ang nagnanais pong magbahagi ng kanya pong pagpapatotoo na magpapadakila sa ating Panginoon. Meron po ba mga kapatid? Meron po? Sige po. Para pangalawa na po, no? Para pangalawa na yung tatawagin natin. Una, pasalamat po sa Panginoon habang naghahanda po yung kasunod natin. Dahil ngayon po formally ay nai-apply na po namin yung business permit ng aming pong printing press. Ang pangalan po niya ay Palimbagan. Na po, ang English po ng Palimbagan, printing press. Ayun po yung English niya. Kaya redundant po siya, Palimbagan Print House. Yun po yung pangalan po niya at ang aming pong boss at may-ari po nun ay si Jenner Christian Aguilar. Sa kanya na po nakaregister at inihahanda na po siya ng Panginoon para maging pagpapala po sa ating resident pastor. No? Yung mga magulang po, pagpapala po sa ating bishop. Yung anak, pagpapala naman po sa resident pastor natin. Kaya dapat pagbutihin niya po yung pagnenegosyo upang siya po ay pagpalain ng Panginoon. So yun po, may project na rin po siya, nakakuha na po siya ng unang project, at ang unang po niyang customer, kami po. No? Kami pong magulang po niya ang unang customer at hindi po magkamayaw, ang dami po ng kanyang piniprint. Ngayon, pinag-aaralan pa po niya kung paano gagawin, siguro mahigit 1 buwan pa po ito, na yung trabaho ko lang po yung gagawin. Okay, yung trabaho ko lang po ang gagawin. Kaya pagkatapos po niyan ay maghahanap na po kami ng iba pa po naming customer para sa printing press. At syempre, nandito po yung aking mahal na Ninong Nato. Ayan, mahal na Ninong Nato. No? Ninong, magandang hapon po. Okay, thank you po. At isang pagpapala po yun mula sa Panginoon. Bagamat hanggang barangay pa lang po dahil pinaprocess pa po namin yung ibang mga kakailanganin, please isama niyo po sa panalangin upang mapagpala po ng Panginoon ang negosyo pong ito ni Jenner. At ipag-pray po natin na maging blessing po ito para sa gawain po ng ating Panginoon.
Ganun po palagi yung thinking ng mga negosyanteng nandito po, ano po, mga nagnenegosyo, mga Kristiyano. Ang lagi pong iniisip, maging pagpapala po ito para sa gawain ng Diyos. At kapag kasama po natin ang Panginoon sa atin pong negosyo, never kang malulugi dahil kasama mo ang Panginoon na siyang magpo-provide para sa iyo. Kaya yun po yung nakikita po namin, nakapartner po lagi ang Lord at nakita naman po namin na kasama po din palagi sa ating panalangin. Ano po? So may dalawa po kaming malaking makina na pwede po sa mga libro, kalendaryo at mga malalaking mga papel po. And then may cutter na rin doon. Halos kumpleto na po. Nakabitan na rin po ng CCTV kaya anytime pwede po ako makita ng asawa ko na nandun po ako. Nasisilipin niya lang, nandiyan ka ba talaga sa office? Kita niya na po ako na kung saan man lugar doon. Kaya thank you po sa mga tagapagkabit po ng CCTV natin. Si Preacher Allen po yon, ano? Yung nagkakabit. Kaya kung sa bahay niyo po, kailangan niyo po ng CCTV, hindi kayo magkahanapan, utusan yung anak niyo. Sasabihin mo lang, oh, nandiyan ka pala. Pumunta ka dito. Ayan. Andiyan po si Preacher Allen at si Pastor John. Sila po yung mahuhusay na pagdating sa ganyan technology. Na po, kaya kung meron po kayong isang kwarto, palagyan nyo na 5 CCTV po, para magkakitaan po kayo sa bahay. Yan po. Sobrang pasalamat ko sa Panginoon, may ganyan po tayo mga kapatiran na nakakatulong po natin, nakakatuwang po natin sa mga pangangailangan. Okay, yun po, sa Diyos po lahat ang papuri, nawa po ipanalangin niya pong patuloy para maging pagpapala po sa ating lahat at sa ating iglesia. Okay, number 2. Ayun. Dali po, unahin muna natin yung, sige Ninang, talagang si Ninang, siksik ng pagpapala. Unahin lang natin Ninang, kasunod po kayo Ninang ha. Sige, Sister Gladys, eto po, nako po. Inaantay ko po magbigay ng bulaklak po sa akin to, kasi yung bulaklak nito mamahalin. Good afternoon po. Dapat next week pa eh. Na-pressure ako kasi next week ang dami pong my birthday. So, samantalahin ko na po yung pagkakataon para pasalamatan po ang Panginoon. Una po, yung sa ano po kasi, yung last na patotoo ko regarding dun sa work po, na hindi binigay, hindi pinahintulutan ng Panginoon yung panalangin ko. Pero ano nga po, tunay nga po, meron at merong plano ang Diyos para sa akin po. So, last year, nag-resign po ako kasi hindi ko na po kinaya yung trabaho kasi lahat po kami nilagay na sa panggabi. So, medyo mahirap sa akin yung schedule. So, nung nag-resign ako from last year, saktong isang taon, nagkakagulatan pa, may tumawag sa akin na ano po, sabi niya, nag-apply ka ba sa ganito? Sabi ko, ha? Saan? Kailan? Kasi December pa ako nagpasa. Thank you, Ninang. Si Ninang Celine. Ayan, siya yung naging instrument ni God para magkaroon ako ng panibagong trabaho. Bali, 2024 ng pa ako, parang November pa yata ako nagpasa sa kanya ng resume. Pero tumawag po siya mga March. So nalimutan ko na dahil medyo matagal na po. Nagkagulatan pa kami sabi niya, ganito nag-apply ka sa ganitong position, ganito. Tapos nung na-realize, ay oo nga. Tapos sabi niya, natawa na lang yung tumawag sa akin. Sabi niya, hanip sa realization na. Tapos yun, nagkaroon ng interview. Tapos by April po, yun nga po, nag-final interview tsaka nag-job offer na po. Na-hire po ako ng April. Kaso lang po, nung April, wala pa po akong kasi yung in-apply ko po is work from home. Ayun, thank you Lord kasi work from home na siya, mas madali na para sa akin na nasa bahay lang. Sabi, hired ka na pero hindi ka pa makakapag-work kasi wala ka pang machine.
Hindi pa nabibigay. Halos 1 buwan. So, thank you Lord, sumweldo ako ng 1 buwan na wala akong ginagawa. Kaya May na ako nagkaroon ng machine, kaya May na ako nag-start ng work. Kaya parang sabi ko, blessing talaga to. Sobra-sobra naman yung blessing. Parang 1 buwan wala akong tinrabaho, pero meron akong sweldo. Ayan. Kaya thank you Lord dahil sa pinagkaloob niyang trabaho. Tapos po, sunod po yung sa debut ni Jazz. Ayan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil timing na timing din po. Kinuwento ko nga po kay Tita Vanch kasi si Tita Vanch yung laging nandun sa practice ng kotilyon. Siya lang po yung kakwentuhan. Sabi ko, parang kung iisipin mo, parang nagkaroon ng problema sa barangay kasi 'di ba alam niyo naman po na contractor si Mamita, tapos yung ibang projects ni Mamita, siya naman po yung naging instrument po para sa financial din po namin, ibinibigay niya po sa amin. Eh dahil nga po nung mga nakaraang taon, merong problema sa barangay, so na-stop po yung projects kasi po, dahil dun sa panibagong administrasyon, yun nga po yung sinabi niya po, kapag naiba yung namumuno, pwedeng ikaw pa rin, pwedeng hindi na ikaw. So, nung napalitan po yun, dahil sa loyalty niya din po dun sa current na sa family ng current na administrasyon, hindi po kami nagkaroon ng mga projects. So, yun pala, mag-iisip ka parang, stop na, ganyan-ganyan. Wala na tayo kung kailan tayo may sariling business permit, ganyan-ganyan. Pero hindi naman kami pinagkulang at hindi dumating sa point na mag-question kami kay God. Bakit yung source of living namin is nahinto or what? Yung pala, ipine-prepare niya nung bumalik na yung administrasyon na kung saan po si Mamita, doon po bumuhos lahat ng project kasi hindi nakapag-project ng mga So yung ilang years na budget in one biglang ibinagsak. Talagang sobrang thankful po sa Panginoon dahil yun pala yung plano. Kasi kung saganang ganito lang hindi naman sa yung minamaliit ko yung power ni God, pero hindi magiging ganon ka-ingrande kung parang smooth sailing lang. Pero dahil naipon siya, yung pagbaksak niya, parang, hindi magagalaw yung mga nauna mo na impok, mapag-demove mo siya ng ganito. Kaya, salamat sa Panginoon dahil dun sa perfect timing na ginawa niya, yung sa plano niya. At syempre, salamat din po kay Mamita kasi syempre, kung hindi rin naman dahil sa kanya, yung projects, wala din naman kami. Parang same lang din kay Pastor. Yung projects ni Jenner, galing din kay Pastor. Ayan, kaya sobrang pasalamat po ako dahil si God laging merong plano, laging meron siyang ginagamit na tao para i-bless po tayo. Kaya po nagpapasalamat din po ako. I-take ko na po yung opportunity na pasalamatan. Unang-una, yung mga magulang po nung mga nagkotilyon nga dito po kasi ginagabi kami. Tapos, halos yung bandang malapit na, araw-araw na. Tapos, syempre, mga workers din yan. Yun, nagpasalamat din po ako sa member ng kotilyon kasi workers sila. At sobrang nabibless po ako sa kanila kasi despite na meron mga practices, hindi nila tinalikuran or walang bahala yung mga ministries nila. Ginawaan nila ng paraan para magampanan muna yung ministries nila, tsaka siya didiretso po sa sa practices po. Kaya sabi ko, sobrang nabe-blessed po ako sa kanila dahil yung nandun yung po nila, desire po nila na makapag-ministry at the same time, makasali din po dun sa cotillion po. Tapos, lalo na po sila, yung mga workers po, nung may Saturday practices po kami, ginaabot po kami, minsan 9 na kami naghihiwa-hiwalay. Babalik pa po sila dito sa church, tapos maglilinis pa sila ng church kasi kinabukasan Sunday. Kaya sabi ko, sobrang thank you. Hindi
hindi sapat yung thank you dahil po, shout out sa inyo dyan. Sobrang thank you kasi talagang yung physically pagod, pero yung enjoyment din naman na nakikita mo sa kanila na super love din nila yung ginagawa nila. Tsaka nung mismong araw po, sobrang ganda po nung kinalabasan po nung mga pinaghirapan po nila. Tapos thank you din po sa mga nakapunta. Though, pasensya na po, hindi po lahat na imbitahan kasi nga po, very limited. Nahirapan po talaga kaming maglista ng mga dahil yung place po, tapos i-consider pa po yung cotillion, talagang limited lang po talaga yung pwedeng ma-invite. Tsaka po, sa mga nakapunta naman po, thank you dahil ang layo niya, pero nag-effort pa din po kayo na pumunta. Next po, after po nun, isang gabi lang po, tapos kinabukasan, na-hospital na ako. Ayan, dahil po dun sa nakulob na pa, bago po kasi mag-debut, nagpa-pedicure po ako. Tapos dun sa pagkaka-pedicure, 2 days, tapos kailangan ko magsapatos. Maghapon ako nakasapatos nung okasyon niya, tapos nung afternoon, namaga na siya. Tapos yung maga niya, na-infect na pala siya. So, ilang days lang, umakyat na siya hanggang medyo binte. So, tapos nararamdaman ko na rin yung pain kasi kahit naka-steady lang siya, masakit po siya. Kaya sabi ko kay Junel, blessing din kasi yung biyahe ni Junel, talaga yon Monday, tapos Tuesday pa siya ng hapon uuwi. Pero nung nagkataong yon, Monday pa lang, sabi nung sa kanya, uuwi na sila. Kaya nung Monday ng gabi, nandun na siya sa bahay. Tapos doon na po ako nagpadiretso ng hospital. Tapos sabi nga po nung doktor, nung emergency doctor, buti daw dinala na agad kasi kapag tumagal-tagal pa, sa history daw po nung pagkakamaga niya, medyo tataas pa daw po yun, tsaka baka daw kailangang hiwain para ilabas yung mga infected na something. Kaya ang timing po, ang galing. Yun, sobrang na-amaze po ako kay God kasi biruin niyo po, 2 araw yung biyahe niya, pero Monday pa lang, umuwi na siya. Ayan po, kaya sobrang nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Tapos, yung last po, nung nag-book po kami nung debut ni Jasmine, meron palang paraffle yon na paraffle, yes. Paraffle po yon na mananalo. Nanalo po kami ng 2 Boracay staycation, tsaka ng isang hotel accommodation. Yung hotel accommodation, buti na pa-move namin kasi dapat hanggang March lang siya. So pumayag po sila na hanggang May, yun po yung ginamit namin nung debut. Tapos bukas po, gagamitin na po namin yung isa. Punta mo kaming Boracay. Ayun po. Sana nga po next week pa para ipapasalamat ko na yung pag-iingat ng Panginoon sa amin sa Boracay. Pero ngayon pa lang, kiniklaim ko na po yung pag-iingat po niya at saka yung pagpapadama po niya ng love sa amin dahil sa lahat-lahat po. Ayun lang po. To God be the glory. Amen. Thank you so much po. Poti, magkakaroon ka na ng kapatid. Ayun pa, Ninang. Joke lang po yun. Magandang hapon po mga kapatid. Una po sa lahat, nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa Panginoon in behalf of Precious Rubies na sa amin po mga kalagayan, nagkakaroon po kami ng mga faith promise at tinutugunan po ng Panginoon ang aming mga prayers. Tapos, papasalamat din po ako po sa Panginoon sa blessing na nakapag-travel po kami ni Tatay Bay sa edad po namin, yung kalakasan pong binibigay sa amin. Tapos yung pinagpe-pray ko po na sana makakuha si Tatay Bay ng mga customers pa po para sa kanyang mga products para po ma-enlarge pa po yung support namin sa different ministries. At napakabuti po ng Panginoon. Lahat po ng biyahe namin, nakakakuha po siya ng mga bagong customers. Salamat po sa Panginoon. Tapos blessing din po na gagraduate na po yung 2 naming estudyante. Napakabuti po ng Panginoon na sinustain po nila ng Lord ang pangangailangan nila. At sa mga anak ko po na blessing po na yung pong
yung pong legacy namin ni Tatay Bay na tumulong sa kahit maliit na paraan, na-adapt po nila na tumulong sa mga pinsan po nila para mabago din po yung buhay nila at nadadala po namin sila sa Panginoon. Tapos super blessing po sa akin talaga yung kapatid ni Kyle na nag-undergo po sa water baptism. Tapos naiyak din po ako kasi yung kapatid ko rin po sabi niya sa akin, susunod na rin daw po siya sa water baptism. Tapos yung pag-uwi po namin sa province, yung pamangkin po ng mister ko na nagpapatuloy po sa pananampalataya at nakita ko po talaga sa buhay niya na binago po siya at nagpapatuloy. Sobrang blessing po sa akin yun na yung pinagpe-pray ko po na yung mga kamag-anak namin kahit doon po sa Visayas, marami na pong nakatagpo ng kaligtasan sa Panginoon. Amen. At patuloy ko po pinagpe-pray na sana makita lagi ng mga tao na kabutihan ng Diyos sa buhay namin. Yun lang po. Maraming salamat. Amen. Wow. Thank you so much po, Ninang. Kahit kami pinagpala po doon sa inyong mga patotoo. Maraming salamat po sa mga nagbigay po ng patotoo sa Panginoon. Tunay po na nakita po natin ang kadakilaan ng Diyos sa kanila pong mga buhay. At ang tanging itinataas po natin, hindi po ang sarili, kundi ang Panginoon po. Yun po yung napakasarap na po sa mga ganyang blessing report. At ngayon naman mga kapatid, muli na naman po tayo mag-aawitan at ibigay po natin ang ating best sa ating po pag-aawit sa Panginoon. Amen. Tayo po tayong lahat. Awitin po natin, Love Lifted Me. I was sinking deep in sin, from the peaceful shore. There it deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now saved am I. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true, merits my soul's best song. Faithful, loving service to Him be. On the chorus now. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Soul in dangers lurk above, Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, billows His will obey. He your Savior's want to be saved today. All together. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Amen. Tayo pong lahat ay maaari pong umupo, and this time, tayo po makapakinig ng tanging bilang.
Good afternoon po sa ating lahat. Naway maging pagpapala po ang awiting ito. Nung una, ang akala ko ang buhay ko ay di na magbabago. At kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sino nang dilapitan, at halos ako ay sumuko na. Si Jesus ay nakilala.
Amen. Tunay po ng Diyos at ang ating Panginoong Kristo lamang ang makapagbabago po ng ating buhay. Ngayon po ang ating mong tagapagsalita mga kapatid ay isa rin pong binagong buhay ng Panginoon. At dahil ang kanyang buhay ay binago ng Panginoon, siya po'y tinawag upang maglingkod sa isa ngayon sa mga lumalago at patuloy na dumarami at lumalaking gawain ng Panginoon sa sipag po at pagtitiyaga ng ating mahal na pastor na ito at syempre katuwang ng kanyang pamilya sa lugar po ng Tondo. Ang ating pong speaker, ang mission pastor ng Living Water Baptist Mission Tondo, Pastor Daniel Yutig Agasang. Richard! Kompleto Sawa pa middle initial Kasi nandiyan po si Tito Nato. Yan. Thank you, Tito. Di ko akalain nandito ka. So, lalo akong kinabahan. So, kaya po ng testimony ko dati, siya po ang dahilan kung bakit po ako nakatayo sa inyong harapan. Dahil po sa kakulitan niya po na ako po dumalo sa church. At ang sabi niya po, meron tayong trabaho. Yun lang po yung dahilan, kaya po ako umati sa church nung year 1995. So, kasi gusto ko ng pera, at gusto kong magkaroon ng pera. Ilan naman yun, pero di natin yung plano ng Lord, no? So, di natin akalain na yung pala'y gagamitin ng Panginoon para mas makilala ko siya. At year 1995 din, nakilala ko po ang Panginoon bilang aking pong sariling tagapagligtas. At tunay nga po na tayo po'y binago ng Diyos, pinatawad sa ating mga kasalanan, at ginawa tayong maging anak ng Diyos. Kaya tayo ay sa langit pupunta. Ganun lang kasimple, walang kahirap-hirap, dahil ang Diyos na po ang nagpasan kung bakit tayo ngayon ay merong biyaya. At isa to sa mapag-uusapan natin po mamaya. At before we start, nais ko po na po magpasalamat sa ating pong Panginoon for the opportunity na makatayo po ako dito sa likod ng pulpito. I remember last year, March, yata nyo, no? Yung uli kong tayo rito. At March 2024 yata yun, no? Kasi sa dami ng mga preachers, sa dami ng mga pastoral staff, at sa mga missionary pastor po natin, at mga inimbita natin pastor, talagang yung mga schedule po namin talagang yearly na po. No? Bago pa tayo rito. Yan, shoutout kay PDB. Yan, 500 Sino pa ba? Shoutout, 500 kada shoutout. Brother Dennis, 500. Sino ba? Shoutout po sa inyo lahat. Of course, sa ating po mahal na Bishop, sa pagpapairam po ng kanyang pong pulpito at isang malaking karangalan po na makatayo po ako rito. Of course, sa ating po resident pastor, Pastor Norman. Thank you so much. At sa aking pong pamilya, maraming po salamat. At sa lahat ng mga kapatiran po natin sa Tondo at sa ating pong mga ministry na meron po tayo sa Panginoon. Okay po, so habang dumarating yung oras ko para tumayo rito, siya yung parating yung kaba, no? So, kahit na po tayo po yung nagsasalita na po, pero hindi rin po natin maiwasan na medyo kabahan, no? At yun po, hindi ko alam kung paano ko mag-start. At medyo yung biyaya po ng Panginoon talagang sobrang pagpapala po. Amen? So, tayo po tumayo na po para di na po tayo habutin pa po at meron pa po tayong gawain para sa mga young people. So, bawi tayo, glorification Sa likod, sibisigaw ako. Golgotha! Hindi na. So, bawal na ba kasi So, sayang naman po. Okay? So, James chapter 4, very familiar verse. So, every day, kahit na nakatulog tayo, kabisado natin itong talatang to. At isa sa pinakasikat na talata, ito pong James chapter 4, verse number 8. James chapter 4, verse number 8. Siguro po, basahin muna natin and then tapos tanggalin po natin and then kabisaduhin po natin yung talata na yan. Okay po, James chapter 4, verse number 8. Kung nakita niyo na po, say amen. Ready? Begin. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your heart, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Once again. Ready? Begin. And He will draw nigh to you.
Cleanse your hearts, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Wala po kopya. Sige po, ready? Wala pong mag-open muna ng Bible. Ngayon lang muna tayo magiging maluwag. Wala muna Bible muna. Okay, open natin, kabisatiin po natin. Okay, ready? Begin. Amen. Let us pray. Dakilang Diyos, sa aming Ama, mapagpala sa lahat. Maraming po salamat sa hapong ito. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin upang muli na makatayo sa likod ng pulpito ito upang makapangaral ang salita, Panginoon. Patawad po sa aking pagkukulang at hayaan niyo po na gamitin niyo po ako sa likod ito at hayaan niyo po ang katuwiran niyo po ang siya makita at hindi ang katuwiran ko pa paano. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri pa salamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen at Amen. The title of our message is The Benefits or the Blessing of Being Closer to God. The benefits of being closer to God. Amen? So alam naman po natin, pag nagbasa po tayo ng Bible, marami pong benepisyo tayong makukuha. Pagdating sa usapang espiritual. Minsan kasi hindi natin nakikita yung benefits ng Panginoon ng isang Kristiyano na nagbabasa ng Biblia, o ng isang Kristiyano na hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya ang tingin natin, normal lang, di ba? Pero kapag binasa natin maigi at isa sa gustong ipahatid sa atin ng Panginoon, yung tayo po ay lumapit sa Diyos. Yung maging closer po tayo sa Panginoon. At ang pagiging closer natin sa Panginoon ay nakakapag-create o nakakapagbigay sa atin ng mga benepisyo. Okay? Hindi lamang po para mapalakas yung ating pong spiritual life. Isa rin po sa ating pong mga benepisyo na makikita natin dito, magkakaroon po tayo ng inner peace. No, yung kapayapaan. Di ba? Kung babasahin natin yung Philippians chapter 4, verse 1 up to the last verse, ang dami pong pwede natin makuha ng benefits doon. Ang dami natin pwedeng makuha ng mga encouragement na message doon. Yung Philippians chapter 4 na, isa sa mga paborito kong talata dyan, yung verse number 13. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. So ang dahilan kung bakit tayo nakakatayo rito, dahil meron Diyos na nagpapalakas sa atin, at isa yan sa mga benepisyo kung bakit kailangan natin maging closer sa Diyos. Isa sa maganda rin benepisyo sa atin, yung kayamanan ng Diyos, kung gaano kayaman ng Diyos sa Philippians chapter 4, verse 19. Diba? But my God shall supply all our needs. So ibig sabihin, kapag malapit tayo sa Diyos, yung benepisyo ng pagiging, yung benepisyo ng Diyos, sa kanya pong binibigay sa mga anak niya, sobrang talagang hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Philippians chapter 4, verse number 6, diba? Be careful for nothing, but in everything, mali yata ako doon. Okay, paki-plus yung mga po kapatid. Philippians 4:6, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Lahat ng mga request natin, lahat ng manalangin natin, itutugon ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon. Kahit ano pa yan, wala pong imposible sa Diyos. So marami pong benefits na kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos. Binibigyan din niya tayo ng guidance and wisdom. Yung guidance ng Panginoon, siya yung magdadala sa atin upang dalhin tayo sa tamang direksyon. At yung wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon upang makita natin kung ano yung dapat natin gawin para sa Diyos. So ayan yung mga ilustrahan sa mga benefits na pwede nating makamit kapag malapit tayo sa Diyos. Stronger faith, pinapatatag, pinapalakas yung ating pananampalataya sa Diyos. Alam niyo po, kapag closer tayo sa Panginoon, kapag malapit tayo sa Diyos, tumatatag yung pananampalataya natin. Diba? Subukan yung lumayo sa Diyos. Ewan ko lang kung hindi ka bubaksak. Hindi, kaya ko, pastor. Sige nga, subukan mo nga lumayo. Walang nagtatagumpay kapag malayo sa Diyos. Yan yung katotohanan. Yan yung sinasabi ng Bible. Diba? At meron din pong greater purpose ang Diyos. Meron po siyang magandang layunin sa atin. Lapit lang tayo sa Diyos. At yung layunin sa atin ng Panginoon ay napakaganda. Hindi niya tayo bibigyan ng isang bagay na pwede natin i-blame sa Lord. Wala tayong dapat i-blame sa Panginoon kasi maganda yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Kung bakit ka iniligtas, kasi may purpose ang Lord sa'yo. May magandang plano ang Diyos sa'yo. Okay? So, even the moral strength, even the hope, binibigyan din po tayo ng pag-asa ng Panginoon in difficult times. Lahat tayo dadaan sa pagsubok, lahat tayo dadaan sa mga problema, lahat tayo may mga pinagdadaanan. Pero merong pag-asa kapag malapit tayo sa Diyos. Kapag kadikit tayo sa Panginoon,
Nabubuhayan tayo. Kapag nangihina ka na, meron Diyos na nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Kapag kasukun-suko ka na, meron Diyos na nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Lapit ka lang sa Diyos. Huwag kang lalayo kapag napapagod ka. Huwag kang lalayo kapag susuko ka na. Mas kailangan mo ang Diyos. Hindi mo pwedeng lapitan ng Diyos sapagkat ang Diyos ang siyang unang tutulong sa iyo, hindi ang sino man. Kung may problema ka, una ang Diyos ang sabihan mo, hindi kung sino-sino. Saka mo lang sila sabihan. Kapag alam naman ng Diyos naman, yung Diyos natin, pwede naman gamitin yung tao eh. Pwede naman gamitin yung isa sa bawat isa sa atin eh. Pero mas maganda, i-consider muna natin ng Diyos. Magkukonsulta muna tayo sa Kanya. Bago ang iba. Kasi ang Diyos ang may alam eh. Alam ng Diyos kung ano yung pwede gawin niya para sa atin. Even a joy. Binibigyan din tayo ng kasiyahan, kagalakan, at mapulpil yung dapat natin mapulpil sa paglilingkod natin sa Panginoon. Di ba, nakita natin yung mga young people, grabe po yung kanilang kagalakan kahit third place lang yung glorification. Pero bawi tayo mamaya. Di ba? Bakit? Matalo, manalo. Ando doon yung enjoyment mo kasi nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo eh. Bakit? Kasi ang lapit mo sa Diyos. Subukan mo lumayo sa Diyos, hindi ka mag-i-enjoy. Yun yung katotohanan. Di ba? Not only yung joy na nagbibigay sa iyo ng fulfillment, yung stronger relationship sa bawat isa sa atin. Yung fellowship ng bawat mananampalataya. Yan yung nagbibigay sa iyo ng paraan para mas lalo kang lumapit sa Diyos. Kasi kaya nga tayo may tatawag ng mga discipler, may tayo mga dinidisciple. Kasi yung relationship ninyo, bilang kayo na magkasama sa Panginoon, nagpapatatag yan ng relasyon niyo sa Panginoon. Kapag ang isa bumagsak, merong mag-aangat para sa iyo. Kaya nga sabi ng Bible, mas mainam yung dalawa kaysa sa isa. Yun yung katotohanan eh. Ano dapat na natin gawin? Draw nigh unto God. Di ba? Eternal life. Isa yan sa magandang benepisyo na binigay ng Diyos sa atin. Nung ikaw ay malayo sa Panginoon, nung ikaw hindi mo alam at di mo kilala ang Diyos, nung lumapit ka sa Kanya, takpakababa ka sa harapan ng Diyos, at nakita mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos na makasalanan ka, at tinanggap mo ang Panginoon, ang benepisyo nyon, ano? Eternal life. Kasi lumapit ka sa Kanya eh. Hindi ka makakaroon ng eternal life kapag hindi ka lumapit sa Diyos. Yun yung katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid. And also, meron tayong divine protection from our God. Diba? Yung provision ng Diyos. Every day, pinoprovide ng Lord yung ating pong pangangailangan. Every day, pinoprotektahan tayo ng Diyos. Bakit ka nandito? Kasi mula nung Monday hanggang ngayon, iningatan ka ng Panginoon. Mula nung Monday hanggang ngayon, pinoprovide yung pangangailangan mo. Bakit? Kasi lumapit ka sa Diyos. Draw nigh unto God, and He will draw nigh unto you. Mahirap bang lapitan ng Diyos? Tanong ko po sa inyo, sagutin niyo sa isipan ninyo, mahirap bang lapitan ng Diyos? Lahat kayo ma-agree sa akin, hindi po mahirap lapitan ng Diyos. Ask, and it shall be given unto you. Seek, and you shall? Mahirap bang hanapin? Hindi siya mahirap hanapin. Kaya lang mahirap mo siyang hanapin kasi ayaw mo siyang hanapin. Di ba? Kung gusto mo makita ang Diyos, hanapin mo siya. At ang sabi ng Matthew 7:7, makikita mo siya. Mahahanap mo siya. Tawag ka lang sa Kanya. Sasagot ang Diyos. Call unto me. Ano sabi niya? And I will. Oh, di ba? Kayo na mismo sumagot. Tapos hindi kayo lalapit sa Diyos. Tapos hindi tayo lalapit sa Diyos. Alam niyo na pala yung kasagutan, pero bakit minsan lumalayo pa tayo sa Diyos? Bakit minsan nakakalimutan pa rin natin ng Diyos? Lahat tayo guilty rito, na minsan may mga pagkakataon, napapabayaan natin yung prayer life natin. Napapabayaan natin yung ating pong pagbabasa ng Biblia. Napapabayaan po natin yung fellowship ng bawat isa. Kasi isa to sa mga basic para mas lalo tayong mapalapit sa Diyos. Kung itong basic pa lang ito, di pala natin magawa, paano pa kayo mga mabigat na ministry na pwedeng ipagkatiwala sa iyo ng Diyos? Draw nigh
unto God, and He will draw nigh unto you. Let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from evil conscience and our bodies washed with pure heart. Hebrews chapter 10, verse 22. Lapit tayo sa Diyos na mayroong tapat na puso. Mayroong totoong puso. Hindi lahat ng lumalapit sa Diyos, totoo. Hindi lahat ng mga lumulod sa Diyos, totoo. Kita niya, kilala ka niya. Kung totoong nagpe-pray ka sa Kanya at totoong na lumalapit ka sa Kanya. Let us draw near with a true heart. Psalm 73 verse 28, but it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God that I may declare all thy words. Hindi ba ang sarap i-testify kapag lumapit ka sa Diyos at makikita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa lahat ng ginawa niya sa buhay mo? Ang hirap i-testify ang Diyos kapag malayo ka sa Kanya, di ba? Hindi mo kayang sabihin sa Panginoon na napakabuti mo kahit malayo ako sa iyo. Napakabuti mo Diyos kahit hindi ako nagsisimba. Parang hirap yata i-testify ng ganun. Pero mas masarap kung tatayo ka rito sa likod ng pulpito at magte-testimony ka, sasabihin mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko. Kung paano pinagpala ko ng Diyos sa buhay ko. Dahil sa paglapit ko sa Kanya, dahil ang Diyos ay nasa akin. Tinanggap mo na ang Panginoon bilang iyong sariling tagapagligtas. Ibig sabihin niya, kasama mo na ang Diyos. Huwag mo siyang iwanan dahil hindi ka iniwan ng Diyos kahit kailan. Ang daming benepisyo na makikita natin sa Bible. Ang daming benepisyo na pwede natin mabasa sa talatang ito, sa mga talata sa Bible, na makakatulong sa ating spiritual. Isaiah 55 verse 6, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Di ba? Yung sinabi ko kanina, hindi mahirap hanapin ng Diyos kung tatawag ka sa Kanya. Dahil ang Diyos ay malapit lang sa atin. Ito lang siya. Kaya lang ang layo kasi hindi mo siya nakikita, hindi ka tumatawag. Habang hindi ka tumatawag sa Diyos, unti-unti ka lumalayo sa Kanya. Unti-unti ka nawawala sa Kanya kasi hindi mo siya hinahanap, hindi mo siya tinatawagan eh. Ang lapit lang ng Diyos. Ang dami na nating preaching na napakinggan patungkol dito sa James chapter 4 verse number 8. And in fact, pag binasa natin ng buong chapter na to, makikita natin kung paano yung tao minahal ng mundo, kung paano ang tao nagkasala. Di ba? Pero dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, nakita natin kung gaano ang benepisyo ng malapit sa Panginoon. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. Kung tayo po'y naniniwala sa Diyos, maniwala rin tayo sa anak ng Diyos na siyang dahilan kung bakit ka ngayon nandito. Dahil binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. At ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 3 things. Marami po yan, pero 3 bagay lang ang gusto ko ibahagi sa inyo. The benefits of being closer to God. First, we will find mercy and grace from God. We will find mercy and grace from God. Kung aaralin po natin, kung titingnan po natin, mercy spare us from the penalty we deserve. Yung mercy ng Panginoon, in-spare niya tayo dahil deserve po natin tayo po'y maparusahan. Death and judgment. Diba? Winithhold niya yung punishment. We are spared from what we deserve. Ano yun? Ano yun? In-spare niya tayo na dapat deserve natin. Ano? Hell. Alam na pala natin di ba? So, ibig sabihin, deserve natin pumunta ng hell. So, ano dapat natin gawin? Hanapin natin palagi yung habag ng Diyos at yung biyaya ng Diyos. Para makita natin, maramdaman natin, because of the mercy of God, wala tayo sa impyerno. Amen?
Ano yung grace? Yung kaibigan mo, hindi po yun. Okay? Yung grace is bestows blessing and aid. We are given things we don't deserve. Di natin deserve ang heaven. Because of the grace of God, nagkaroon tayo ng hope na makarating sa heaven. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sige, paki-flash. Para ma-appreciate natin itong talatang to. Kabisado lang natin to Pero pag dinamdam natin to, kung gaano yung biyaya ng Panginoon naging siyang dahilan upang ikaw ay magkaroon ng opportunity at pagkakataong makarating sa langit na bayan. For by grace are ye benefits? Yung niligtas ka ng Panginoon, kasama ba yun sa benefits? True faith. Benefits din po yan, di ba? Nung nanampalataya ka sa Kanya, naligtas ka. And that of your, it is the, lahat ba naka-receive ng gift ng God? Di ba yung regaluhan ka ng Diyos? Isang magandang benepisyo na po yun. Not of works, lest any man should boast. Kung mayabang ka at sinasabi mo, hindi ko kailangan ng Diyos, wow, mahiya ka. Kailangan natin ng Diyos. Maraming benepisyo kapag malapit tayo sa Diyos. We will find mercy and grace from God. Hebrews chapter 4, verse 16. Hebrews chapter 4, verse number 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find to help in time. Grabe, no? Grabe yung benepisyo. Yung mercy ng Panginoon, yung grace ng Panginoon, kapag hinanap mo, tutulungan ka niya sa lahat ng oras. Tapos, lagi na lang binabagit ng ating mahal na bishop na hindi natin mabigyan yung pagdalo. Hanggang umaga lang ba tayo? Yung bang Diyos sa morning, iba ba ang Diyos sa hapon? Hindi ba mas masarap na ang benepisyo ng Diyos kapag kasama mo siya the whole day? Sunday na nga lang, pagdadamot mo pa. Wednesday na nga lang, after office, ilang oras na lang, di mo pa mabigay. Hindi na tayo bago, mga kapatid. Makita natin yung sarili natin na mayroong benepisyo kapag malapit tayo sa Diyos. Lagi na lang example sila Kuya Boy sa si Nanay Lita. Gusto niyo maging example tayo? Lipat kayo sa Cavite. Ha? Kasi love nila ng God. Ha? Mas lalo yung dito sa second floor, nakaka-bless lalo yan. Diba? Never ko nakitang maliit yan. Diba? Tapos may dala pang melone. Manole. Ano ba yun? Melona. Diba? Kahit kailan, di ako naka-receive. Shout out naman doon sa nagbibigay ng melona. Diba? Mahabag ka naman. Hinahanap ko yung mercy mo. Yung pala, mama niya pala yun, si Tita Mercedes. Ayan. Okay? So, first, the benefits ng pagiging closer natin sa Diyos, we will find mercy and grace from God. Secondly, mabilis lang to. Secondly, we will witness the manifestation of God's goodness. We will witness the manifestation of God's goodness. Psalms chapter 31 verse 19, ang sabi po diyan, "Oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee, which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men." Psalms 27 verse 13, "I have fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord and in the land of the living." Tanong,
gaano naging kabuti ang Diyos sa buhay ninyo? Mabuti ba ang Diyos? Pag sinabi ko pang God is good, ano sasagutin nyo? Pag sinabi ko bang all the time, ano sasagutin ninyo? Di ba? Natatawa ka. Diba? Napakabuti ng Diyos. Amen? Isang manifestation na makikita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Pinigyan ka ng trabaho, napakabuti ng Diyos sa'yo. Nakapag-enroll ka, napakabuti ng Diyos sa'yo. Nakakapag-aral ka, napakabuti ng Diyos sa'yo. May business ka, napakabuti ng Diyos sa'yo. All the time, mag-isip na kayo kung ano yung mabuti sa Diyos sa buhay ninyo. At yun ang dapat mong ipagpasalamat sa Panginoon. Maraming benefits. Yung kabutihan ng Diyos, na kung saan hindi ka naman karapat-dapat, pero dahil doon sa pagmamahal ng Diyos sa'yo, pinapaging banal ka niya. Ginawa ka niyang mabuti. Dahil sa Kanya. Hindi ka magiging mabait, hindi ka magiging mabuti kung hindi natin nakita sa Diyos. Nagpagaling na may sakit, nagpakain ng libo-libo, nagpahayag ng mensahe, dahil mahal niya yung mga anak niya, ay yung mga tao. Tapos ikaw na sariling anak, sa tingin mo kaya hindi magiging mabuti ang Diyos? Wow! Konti na lang lalapag na ako rito. Para umurong yung camera. Diba? Diba? The manifestation, we will witness the manifestation of God's goodness. Sabi po dyan, those who draw near to God and live reverence and trust will experience His goodness, not just in eternity, but here and now. Kung ikaw ay lubusan nagtitiwala sa Diyos, ibig sabihin niyan, ipinapakita mo at pinapaalam mo sa Diyos kung gaano siya kabuti sa Panginoon. Sa iyo ang Panginoon. Mabait ang Diyos. Sobrang bait ng Diyos. Pero bakit may mga times, hindi natin siya nabibigyan ng pansin? Bakit may mga times, lumalayo pa tayo sa Kanya? Bakit may mga times, minsan nakakalimutan pa natin siya? Mga kaibigan, mga kapatid, draw nigh to God. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Lapit lang tayo sa Kanya. At makikita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo, kung gaano iniingatan ka ng Panginoon, kung gaano binibigyan ka ng oras ng Panginoon. Bigyan mo ng oras din ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong pabayaan ang pagtitipon mo sa Diyos. Huwag mong pabayaan ang panalangin mo sa Diyos. Huwag mong pabayaan ang pagbabasa mo sa Biblia. Huwag mong pabayaan ang ministry na meron ka. Dahil ang Diyos ay mabait sa iyo. Walang hihigit pa sa kabaitan ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay grabe. Walang kapantay. The benefits of being closer to God. We will witness the manifestation of God's goodness. Isaiah chapter 63 verse 7, I will mention the loving kindness of the Lord and the praises of the Lord according to all that the Lord hath bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which He hath bestowed on them according to His mercy and according to the multitude of His loving kindness. Grabe yung kabutihan ng Diyos nakarating sa atin. Nakarating yung kabutihan ng Panginoon. And lastly, amen? Nandiyan pa ba kayo? Kasi mabilis lang tayo. Okay? Lastly, we will grow and mature spiritually in our relationship with our God. With God. We will grow and mature spiritually in our relationship with God. Yung paglapit natin sa Diyos
ang siyang magbiging dahilan para lumago ka at mag-mature ka spiritually. Walang lumalago sa malayo sa Diyos. Walang nagiging mature kapag malayo sa Diyos. Kung gusto mong lumago spiritually, kung gusto mong mag-mature spiritually, draw nigh unto God. Yan yung magpapaging mature sa'yo. Yan yung magpapalago sa'yo. Sabi diyan sa Colossians chapter 1 verse number 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Bibigyan ka ng katalinuhan ng Panginoon upang ikay lumago spiritually. Bibigyan ka ng karunungan ng Panginoon upang lalo ka mag-mature sa mga bagay na meron ka ngayon sa buhay mo, upang makita mo yung kahalagaan ng pagiging mature sa paglilingkod sa Panginoon. Bibigyan ka ng katalinuhan ng Panginoon. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory now and forever. Bibigyan ka ng kalaguan ng Panginoon. Magmamature tayo spiritually. Huwag natin pabayaan yung mga talent na meron tayo. Huwag natin pabayaan yung mga ministry na meron tayo. Yan ang magpapalago sa iyo para maging matatag ka spiritually, maging matatag ka sa lahat ng mga bagay na pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. Hindi lahat nakakatugtog, hindi lahat nakakaawit. Pero kung ikaw may talent ka nang gamitin mo sa Panginoon, isa yan sa way para lumago ka spiritually. Kaya po ko yung talent ko, hidden lang yan. Never kong ilalabas yan kasi hidden talent yan. At least may talent ako, di ba? Pero nung nakita ko si Kuya Edward, grabe! Na-challenge ako. Pwede ba natin tugtugin yung kinanta na yan? Hindi ko din ba yun? Baka kaya ko rin magpalseto, di ba? Bakit? Meron akong talent, pero hindi naman pinapagamit sa Diyos. Merong ang time, pero hindi naman binibigay oras sa Diyos. May treasure nga, pero sa iba pinapagamit. Paano ka lalago? Paano ka magmamature? Gusto ng Panginoon na lumago tayo. Sabi nga sa Romans chapter 12, para lumago tayo, lapit tayo sa Kanya. Ibig sabihin, ialay natin yung buhay natin sa Diyos. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies. Para lumago ka spiritual, present mo yung bodies mo, yung ikaw mismo. A living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Gusto ng Panginoon, ikaw. What God wants from you is you. Wala nang iba. Ang gusto ng Diyos, ikaw. Sabi po sa, marami pong talata yan pero yun lang po yung nakita ko po. Sabi dyan, spiritual growth is a direct result of staying close to God. Spiritual growth is a direct result of staying close to God. Kung malago ka spiritual, yan ang magiging batayan mo para mag-stay ka sa Diyos. Hindi ka lalago kapag ikaw ay malayo sa Diyos. Kailangan lumago ka spiritual. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ang ating pong tagapagligtas para lumago ka spiritual. Hindi to patalinuhan, hindi to pagalingan. 2:5 lang yan sa ating Panginoon. Ang kailangan ng Panginoon, lumago tayo spiritual. Hindi to pakabisaduhan ng Bible o ng mga talata sa Bible o paramihan ng ministry. Ang kailangan ng Diyos, ikaw. Kaya mo nagagamit yung talento mo kasi pinagamit mo yung buhay mo. Kaya ka nakakatayo rito kasi pinagamit mo yung sarili mo. Kaya nagagamit yung talent mo kasi pinagamit mo sa Kanya. Ang sabi ng Colossians 3:23, sabi diyan, ano sabi sa Colossians 3:23? And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Subukan mo ipagamit yung sarili mo sa tao. Mawawala ka isang araw. Hindi ka mapalakpakan, di man lang ako napansin sa church.
Ang ganda-ganda pa naman ng pagkaawit ko. Hindi man lang nila na-appreciate. Kung sa Diyos mo ginawa yan, hindi ka ma-open. Hindi ka matitisod. Kasi alam mo sa Diyos mo ginawa yan. Grabe naman yung sakripisyong ginawa ko. Hindi man lang nila napansin. Huwag ikaw. Diyos. Mahirap i-please ang tao. Mas masarap i-please ang Diyos. Preaching nothing but the word and pleasing no one but the Lord. Huwag kang maghanap ng papuri sa tao. Hindi ka lalago. Lahat ng papuri sa Diyos. Pastor Jebes, sample ko lang siya. Ikaw lang kasi nasa harapan eh. Diba? Yung talent niya, sinarili niya ba yan? Bakit si Brother Jobin, Brother Doc Vernon, Sister Kenby, bakit nagkakaroon ng opportunity tumugtog? Bakit? Kasi sinare niya yung blessing, yung talent na meron siya. Kasi alam niya, hindi naman siya napapasikat sa tao, kundi pinibigay niya yung kanyang talento sa Diyos at binabahagi niya yung talent na binigay ng Diyos sa kanya. Kaya nga si Brother Abel, naghihintay ako eh. Coach A, nandito lang ako. Magiging isang matagaling kang coach kapag natapir. Ba? Bakit? Diba? Yung anak ko, example ko na rin anak ko. Gagalit ako kapag hindi niya pinapagamit yung talent niya eh. Kasi kung ano yung kinakanta niya eh. Kung ano yung kinakanta niya sa bahay eh. Sabi ko, ba't hindi mo ipagamit yung talent mo? Kung sa akin lang yan, hindi ako mananawang umawit. Kahit magbayad pa ako ng libo-libo. Wow! Taray! Pero lahat yun, alam niyo naman, joker ako, di ba? Biro lang yun, di ba? I mean, di ba kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, kahit ano pa yan, basta alam mo magagamit sa Panginoon yan, ibabalik naman ng Lord yan. Lahat ng blessing, galing sa Diyos. Kailangan natin lumago spiritual. Kailangan natin makita yung sarili natin na tayo po ay ginagamit ng ating pong Panginoon Jesucristo. The benefits of being closer to God. Una, we will find mercy and grace from God. Pangalawa, we will witness the manifestation of God's goodness. And lastly, we will grow and mature spiritually in our relationship with God. In our conclusion, God doesn't force closeness. Hindi po tayo pinapersa ng Panginoon. It is an invitation. Draw nigh unto God. Iniimbitahan tayo ng Panginoon na tayo po ay lumapit sa Kanya. At ang Diyos ay lalapit sa atin. Iniimbitahan ka ng Panginoon. Kahit sa pagtawag, iniimbitahan ka rin ng Panginoon. Call unto me. Invitation yan ng Panginoon. Dahil gusto niya tumatawag ka sa Kanya. Gusto niya nababanggit mo lahat ng mga kahilingan mo sa Kanya. Gusto niya naririnig yung tinig mo. Gusto niya naririnig yung boses mo. Kasi gusto niya maging mapalapit ka sa Kanya. It is an invitation ng ating pong Panginoon Jesucristo. Let this motivation us to build deeper intimacy with God through prayer, through worship, through the Word of God, and obedience. Kung hindi tayo lalapit sa Diyos, madali para sa iyo ang hindi manalangin sa Panginoon. Kung hindi tayo lalapit sa Diyos, madali para sa iyo ang hindi mo siya sambahin. Kung hindi tayo lalapit sa Diyos, madali para sa iyo ang hindi mo basahin ang Biblia. Kung hindi tayo lalapit sa Diyos, madali para sa iyo na hindi sumunod sa Kanya. Draw nigh unto God, and He will draw nigh unto you. Let us stand up. Let us pray. Dakilang Diyos, ang paglapit namin sa inyo ay isang benepisyo o maraming benepisyo na kami ay marireceive mula sa inyo. Panginoon, huwag niyo pong hayaan at pahintulutan
na hindi kami patuloy na lumalapit sa inyo sa araw-araw ng aming pong buhay. Huwag mo ngayon masayang ang isang araw na hindi kami nakalapit sa iyo. Huwag mo masayang ang isang araw na hindi man lang kami nakapanalangin sa iyo. Huwag mo masayang ang isang araw na hindi man lang namin nabasa ang salita mo upang kami humingi ng guide, humingi ng wisdom sa iyo. Lord, tulungan niyo po kami na patuloy na lumapit at patuloy na lumapit sa inyo, Panginoon. Dahil kahit kailan hindi niyo kami iniwan, hindi niyo kami pinabayaan. Kung paano inialay mo yung buhay mo para sa amin upang hindi namin mapuntahan yung dapat na kami ay tutungo doon. Pero dahil sa pag-ibig mo, nagkaroon tuloy kami ng pag-asa na makarating sa langit na bayan. Panginoon, hindi ko alam kung saan aspeto ang mga anak mo na sila po ay yung nagagamit upang patuloy na lumapit sa iyo. Kaibigan, kapatid, huwag mong panghinayangan na lumapit sa Panginoon. Isa sa pinakamagandang close sa buhay natin ang maging close tayo sa Diyos. Lapit tayo, kaibigan. Kung gusto mong lumapit sa Panginoon, bukas ang altar. At hingin mo ang guidance ng Panginoon na palagi kang lumapit sa Kanya. Maging closer kayo sa Diyos. Dahil maraming benepisyo ang makakantam natin sa paglapit natin sa Panginoon. Hindi lang yung mercy ng Panginoon, hindi lang yung grace ng Panginoon, hindi lang yung goodness ng Panginoon, hindi lamang yung paglago natin spiritual. Marami pa pong aspeto ng buhay natin. Ang kailangan ng Panginoon, lapit tayo sa Kanya. Draw nigh unto God, and He will draw nigh unto you. Huwag mong hayaan at pigilan ang sarili mo na lumapit ka araw-araw sa Diyos. Dahil araw-araw kang hinihintay ng Diyos. Pastor Poy. Father God, thank you so much for another reminder for us na kami dakilang Diyos ay dumulog at lumapit po sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pusong mapagkumbaba ng bawat isa. Na not just the benefit of having all these things, Lord, but kailangan namin bilang mananampalataya, Panginoon, na tunay, Panginoon, na ilapit ang aming pong puso sa iyo. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pusong mapagkumbaba. Salamat, Panginoon, sa puso ng bawat isa na ang tanging inihiling at ninanais, Ama, ay ang dumulog at lumapit po sa iyo. Lord, salamat po sa ginamit mo tagapagsalita upang kami, Panginoon, ay patuloy pong paalalahanan sa mga ganitong pagkakataon, Ama, na kami ay talagang kinakailangan, Panginoon, na sumuko at ibigay ang lahat sa iyo. Lord, salamat, Panginoon, at binigyan niyo po kami ng resident pastor namin, Panginoon, na napaka maunawain sa aming lahat upang maisaayos, Panginoon, ang lahat ng gawain sa loob, Panginoon, ng iglesyang ito. At salamat din, Panginoon, sa pagbibigay po sa amin ng aming senior pastor, sa aming bishop, na patuloy na gumagawa, kumikilos, sang-ayon sa design na binigay mo sa kanya. At salamat, Panginoon, sa lahat ng miyembro ng iglesyang ito na patuloy na nagyayakapan, nagmamahalan, Panginoon, at kumakalinga po sa bawat isa. Salamat po, Ama. Tunay po na napakadakila mo at tunay po na dapat na sa iyo namin ibalik ang lahat ng papuri. Maraming salamat po. Patuloy mo po kaming yakapin ng iyong pagmamahal at ang mga aral na ito, Panginoon, ay magamit po namin sa aming pong paghayo, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Okay na po tayo bumalik sa
ating mga upuan. Thank you so much po, Pastor Daniel, sa napakasaya, napakasarap na mensahe na ibinigay sa atin. Ano po? Mga kapatid, isang tanong lang po. Are you blessed? Yan ang tunay na mga mananampalataya. Pastor Norman, may announcement po ba, Pastor? Choir practice. Pastor, please. Ikaw na dito. Alam mo namang, pag ganyan, nahiya ako mag-announce. At ang mga ating resident pastor. Amen. Sige po, meron po tayong choir practice pagkatapos po, pero ang request po nung birthday girl po natin ngayon ay magstay po ang lahat sapagkat may enough food po para po sa ating lahat, no? So, huwag po kayong kabahan dahil yung mga nasa online, kung kayo pupunta po dito, makakahabol pa po kayo, no? Opo, so, ayun po. Tapos po, don't forget po, pag-pray po natin patuloy po yung mga travel po na ating pong mahal na bishop. Tama po, this week po, no, sa bandang Ilocos Norte naman po ang ating pong mahal na bishop. Grabe po, no, from Europe, tapos nagpunta ng South, very South po siya, no, sa may Mindanao. Tapos, di ba, ngayon, papunta naman po siya sa Norte. So, please pray continually for our bishop at yung mga kasama po niya po sa amin. Sige po, tayo na po tayo. Let's all stand. And please don't forget, meron tayong choir practice. Young people, after our choir practice, proceed tayo agad sa part 2 po ng ating pong Unity Games. Okay, tawag. Doc Vernon, kayo na lang po ang mag-closing. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa binigay niyo po sa aming mensahe about being closer to you. I pray na may apply po namin to, especially paglabas po namin as we enter po yung mundo po. At help us navigate this world through your strength po na binibigay niyo po sa amin sa araw-araw, Lord. And i-bless niyo po ang mga natitirang gawain sa aming choir practice and mga activities ng youth. Kayo po ang madakila sa lahat. Please protect us sa aming pag-iwahiwalay at balik niyo po kami dito ng maayos at healthy. Thank you po sa lahat ng blessings, Lord. Thank you for your love, mercy, and grace. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Gabayan po tayo ng Panginoon. At again, magstay